Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello, kumusta kayong lahat? Sana po ay masaya at masagana ang naging araw ninyo habang nakikinig kayo ng Papa Dudut YouTube channel. Ako si Jacqueline, 29 years old, tubong Zambales, pero nakatira ngayon sa Heroesville 2 sa Antipolo City kasama ang aking pamilya. Nagwo-work ako sa BPO company dito sa Pasig. Regular listener mo ako at matagal na akong nagbabalak na mag-send ng story. Buti na lamang at may nakausap ako sa YouTube na dating letter sender mo. Si Miley, yung kwento niya ay may title na Premium Street Extension. Binigay niya sa akin ang detalye para makapag-send ng letter sa programa mo. Papa Dudut, tulad ni Miley, may pagka-horror ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nagsimula ito noong birthday ng papa ko, taong 2016. Kalilipat lang namin noon sa bagong inuupahan naming bahay sa Kogyo. Pangatlong gabi pa lamang namin noon sa bahay na yon. At dahil may birthday, syempre may inuman at handaan. Nagiinuman sila dito sa loob ng bahay namin. Ang bahay kasi namin ay maliit lang, kalapit lang ng salang kusina at katabi naman nito ay banyo na. Meron din kaming second floor na may 2 kwarto. Anyway, in-invite ni Papa ang kapitbahay at kumpare niya na mag-inuman dito sa loob ng bahay namin sa sala. Natatandaan ko pa, Papa Dudut, sobrang ingay nila at punong-puno ng kwentuhan at tawanan sila sa sala noon. Ako naman ay humilata sa tapat ng sala dahil na rin sa pagod at antok. Maaga rin kasi akong nagising at tumulong mag-ayos sa loob ng bahay. Kaya hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nagising ako nung narinig kong sumigaw yung isa sa mga kumpare ng papa ko. Sabi niya ay may nakita daw siyang 2 batang babaeng walang mukha. Pagpasok daw niya sa banyo namin ay nakasalubong niya raw ito. At nakatingin pa sa kanya. Kaya bumangon ako dahil alam kong walang ibang bata dito maliban sa akin na noon ay 13 anyos na. Dahil ako ang pinakabunso sa aming magkakapatid ay sinilip ni Papa ang banyo pero wala namang mga bata na nandoon. Lasing ka lang, Vito, kaya kung ano-ano yung mga nakikita mo, sabi ni Papa na noon ay may tama na ng alak. Natawa na lang din ang lalaking sumigaw. Uy, baka isipin ninyo na bading ako ha. Hindi ako bakla, lalaking lalaki ito. Sabi pa nito sa mga kaibigan niya sabay tawa ng malakas. Hindi na lang sineryoso ng lahat ang nangyaring yon sa kaarawan ni Papa. Pero makalipas ang 2 araw, bandang 4:00 ng madaling araw ay si Kuya Carl naman ang nakaranas ng kababalaghan sa bahay namin. May nagpakita din sa kanyang 2 batang babae. Walang mukha, maputla daw ito at ang edad nito ay nasa 9 hanggang 10 taong gulang na nakaupo sa paanan niya, malapit sa hagdanan. Hindi niya lang daw pinansin dahil baka guni-guni niya lang daw ito. Pagkatapos ni Kuyang magkwento ay agad na umalis noon sina Mama at Papa at pagbalik nila ay kasama na nila ang pare at binindisyonan ng bahay na tinitirhan namin. Sa pagkakalang matatanggal noon ang lahat ng mga masasamang espiritu sa loob.
Naging kampante na ako pagkatapos ng house blessing at wala namang naganap na kababalaghan sa bahay namin sa loob ng 2 buwan. Pero isang gabi, nung balitang magkakaroon daw ng supermoon, ay naganap ang hindi ko inaasahan. 8:00 pa lamang ay nakatulog ako sa sofa ng sala namin habang nagkwekwentuhan noon sina mama at papa. Siyempre kampante ako, nagigisingin nila ako kapag tapos na silang magkwentuhan at matutulog na sila. Pero nagising na lamang ako bandang 2:45 AM. Madilim ang bahaging hagdanan at kusina pero bukas yung Himalayan salt lamp na nasa ulanan ko, so may makikita pa rin akong liwanag sa bandang pwesto ko. Nalimpungatan ako noon, Papa Dudut, bumangon ako sa pagkakahiga at umupo muna sa may sofa. Mamayang kaunti ay may narinig akong dahan-dahan na bumubukas ng pinto ng CR namin. Nawala ang antok ko noon at napatingin ako sa CR pero wala naman ako nakita noong una. Kaya binaliwala ko lamang at hinilot ko pa noon ang sentido ko dahil bigla yung pumintig. Mamayang kaunti ay muli akong napatingin sa may pinto. At yun nga, Papa Dudut, may nakita na akong sumisilip sa banyo. Nakaupo siya, 2 batang babae na nakaputi pero sa pagkakataong yon ay may mukha na sila. Nakita ko ang itim na itim nilang mga mata at para bang nakangisi sa akin. Dahil doon ay agad akong bumangon noon. Binuksan ko ang mga ilaw sa sala at sa kusina. At buong tapang kong binuksan ng tuluyan ang pinto ng CR. Wala na doon yung 2 batang sumisilip sa akin pero ramdam na ramdam ko noon ang kakaibang lamig ng hangin na dumadapo noon sa likuran ko. Dahil sa takot ay dali-dali akong umakyat sa hagdanan habang iniwan kong bukas ang mga ilaw sa ibaba. Kinaumagahan habang nag-aalmusal kami ay sinita ko ni Mama. Dahil nga iniwan kong bukas sa mga ilaw sa sala at sa kusina. Pero ikinuwento ko sa kanya yung na-experience ko at nagreklamo din ako bakit nila ako iniwang mag-isa. Sabi lang sa akin ni Papa ay sinubukan daw niya akong gisingin noon. Pero tulog mantika daw ako. Ang sarap daw ng tulog ko kaya hinayaan na lamang daw nila akong matulog sa sala. Para hindi naman daw nakakatakot ay si Papa pa raw ang nagbukas ng Himalayan salt lamp na kung tutuusin ay pang-decor lang sa sala namin. Pagkatapos kong ikwento sa kanila ang naging karanasan ko, ay nakaranas ulit kami ng mga paramdam at aparisyon ng 2 batang babae. Bukod sa akin ay pinapakitaan din ng mga kapatid ko tapos sina Mama at Papa. Dahil dito ay kinausap na namin ang landlady namin at tinanong kung may namatay bang 2 bata sa bahay. Pero walang maisagot sa amin ang aming landlady. Hindi sa itinatago niya ang katotohanan kundi wala din talaga siyang alam sa mga nangyayari. Ayon sa kanya, kabibili lang niya ng property na yon sa isang kaibigan. Tapos simula nung mabili niya yon, 2 pamilya ang nangupahan sa bahay. At hindi tumagal ang mga yon. Bale, pangatlo na raw kaming nangupahan sa pag-aari niya. Kung gusto nyo nang lumipat, hindi ko kayo pipigilan. Ibabalik ko sa inyo ang 2 advance payments ninyo sa akin. Sabi pa ng landlady sa mga magulang ko. Pero sa huli ay hindi kami lumipat dahil mura lang ang upa namin. Maganda ang lokasyon ng bahay, hindi bumabaha at higit sa lahat, desente at maayos naman ang istruktura ng bahay. Kaya sabi na lang ni Papa noon ay huwag lang naming pansinin yung 2 batang nagmumulto, total ay hindi naman ito nananakit sa amin. Samantala isang gabi naihi ako noon kaya bumangon ako at lumabas ng kwarto para pumunta ng CR namin. Hindi ko kasi ugaling magdala ng arinola kasi napapanghian ako. Habang pababa ako ng hagdanan, nakita kong bukas ang pinto ng CR at doon ay sumisilip na naman ang 2 bata doon sa pinto. Nakatitig silang 2 sa akin. At hindi katulad ng mga magulang at kapatid ko na kapag nakikita nila yung 2 bata, walang mukha, ako ay hindi.
Nakikita ko ng malinaw ang mga mukha nila. Mabibilog ang kanilang mga mata at mapuputla ang kanilang balat. Nakangisi din sila sa akin noon. May problema ba kayo? Anong kailangan ninyo? Tapang-tapangan kong tanong sa kanila. Pero syempre hindi naman sumasagot o nagsasalitang mga multo. At saka bigla ding nawala ang dalawang bata nang biglang bumukas ang pinto sa itaas. Yun pala ay si Mama. Sinilip ko kung sino yung lumalabas. Sinabi ko magsi-CR lamang ako pero sa huli dahil pareho kaming hindi makatulog ay nag-midnight snack na lamang kami. At nagkwentuhan muna sa kusina. Habang nagkwekwentuhan kami ay pareho kaming nakaramdam ng lamig sa aming paligid. Nagkatinginan pa nga kami noon ni Mama tapos mamayang kaunti ay bigla siyang nagsalita. Gusto niyong sumama sa kwentuhan? Halika kayo dito. Pag-aaya pa niya. Ma, pabulong ko sa kanya na parang tinututulan ko ang kanyang ginagawa. Huwag kang mag-alala. Mababait ang dalawang batang yan. Para din silang mga normal na bata, gusto lang din nila ng atensyon ng magulang at pamilya. Hayaan mo at hindi ka nila sasaktan, sabi pa ni Mama. Mamayang kaunti ay nagpatay-sindi ang ilaw sa kusina pero saglit lamang at sa huli nawala na yung lamig sa aming paligid. Pagkatapos noon ay umakyat na kami ni Mama sa taas para matulog ulit. Lumipas naman ang 3 linggo at dumating ang 3 pinsang kong babae sa bahay namin. Nakiusap kasi si Tita Belen na pansamantala munang patirahin ang 3 niyang anak na noon ay mga college student. Balak daw niya sanang ilagay sa dorm ang mga anak niya. Pero kinakabahan daw siya sa kaligtasan ng mga ito. Pumayag naman si Mama na kupkupin ang mga pinsang kong sina Irish, Joan at Mika. Nangako naman si Tita Belen na magbibigay ng kontribusyon sa mga gastusin sa bahay. Samantala ay nag-volunteer na ako doon na lamang sa kwarto ko patulugin ang 3 pinsang ko habang ako. At yung isa kong kapatid na babae ay doon na lamang muna sa sala matutulog. At yun na nga dumating din sina Irish, Joan at Mika. Makalipas ang 2 araw simula nang pumayag si Mama sa pakiusap ni Tita Belen. Sa kabilang banda, unang araw nila sa aming bahay. Masayang ninanamnam ni Joan ang malamig na simoy ng hangin sa silong ng mangga sa likod ng aming bahay. Doon ko kasi tinuro ang tambayan ko sa tuwing naboboard ako sa loob kapag naiinitan ako. Tuwang-tuwa naman si Joan kasi may naka-installed na duyan noon na kinabit ng aking ama para sa akin. So yun na nga, hinayaan ko na si Joan na mag-relax sa aking tambayan. Kasabay ng pakikinig ng love song habang nakahiga sa duyan hanggang sa maipikit niya ang mga mata. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Hoy! Pamumukaw ng kapatid niyang si Irish. Naroon din ito para tumambay din. Ay grabe ka naman Irish, nagulat ako sa iyo. Napabangon siya sa sobrang gulat. Ang himbing ng tulog mo eh. Dinadapuan ka na nga ng langaw sa muka, sarap na sarap ka pa rin sa pagtulog. Sa kahapon na kaya mamaya kung ano ang mangyari sa iyo dito, sabi pa ng kanyang kapatid. Hapon na? Ibig sabihin mahaba ang tulog ko. Naku baka hindi ako makakatulog mamaya ng maaga. May pag-aalinlangang wika ni Joan. Oo hapon na oh, kulimlim na ang kalangitan. Inform naman ni Irish sa kanya. Tumayo na si Joan sa kanyang hinihigaan. Pumasok siya sa bahay kung saan naabutan niya akong nagluluto para sa hapunan namin ng 6:00. Nang makita niyang wala pang naisasaing na bigas, nag-volunteer na ito para magsaing. Nagkwekwentuhan kami ni Joan pagkatapos. Alam mo Jacqueline, totoo yung sinasabi mong nakaka-relax doon sa tambayan mo. Ilang oras ba akong nakakatulog? Tanong pa niya sa akin. 2 oras din mahigit, sagot ko naman sa kanya. Jackie, baka pwedeng bumili ka naman ng pako at alambre sa hardware. Utos sa akin ni Papa mula sa labas. Ako na ang magpapatuloy na niluluto mo Jacqueline. Marunong naman ako magluto. Sundin mo na ang inuutos ng Papa mo.
pagbobolontaryo ni Joanne. Agad ko namang pinasa sa kanya ang mga lulutuin at pinuntahan ko noon si Papa sa labas ng bahay. Akin na po yung pera, Papa. Bibili na po ako. Sabi ko kaagad sa aking ama. Kunin mo na lang yung pera dun sa nakasabit na pantalon sa gilid ng cabinet. May wallet sa loob. Kunin mo yung 200 pesos na buo. Sabi pa ni Papa sa akin. Agad ko namang sinunod ang utos ni Papa. Pasensya ka na kung palagi kitang nauutusan. Nahiya naman akong utusan ng mga pinsan mo. Pahayag pa ni Papa. Naintindihan ko po, in fairness naman po sa tatlong yon. Masisipag din po sila. Sila na mismong nagvo-volunteer sa mga gawaing bahay. Sabi ko naman. Kung may susobra dyan sa inyo na lang ha. Bahala ka na kung ibibili mo ng merienda mo. Wika pa ni Papa. Natuwa naman ako sa narinig ko. Sige po, alis na po ako. Pagpapaalam ko. Pero nung palis na ako ay sumabay sa akin si Irish. Katwiran niya sa akin ay gusto niyang lumabas. Kasi naboboard na siya. Pumayag naman ako at sinama ko na siya sa aking lakad. Medyo malayo ang hardware kaya ginamit ko yung e-bike namin. Kalahating oras bago ako nakarating sa hardware. Kaagad na buwaba at nagtungo kami ni Irish sa bilihan. Nang may abot na sa akin ang mga pinamili, ay agad na kaming umalis papunta sa bike. Madilim na noon ang kalangitan kaya kailangan ko nang makabalik kaagad sa amin. 5:20 PM pa lamang pero madilim na. Una ni Irish sa paligid. May flashlight ba yung phone mo, Irish? Tanong ko habang minamaneho ko na yung e-bike na sinasakyan namin. Oo naman, be. Kinuha sa bulsa at binuksan ang flashlight at inilawan ang daanan. Madilim sa lugar na to kasi di gumagana yung karamihan sa mga street lights, ang sabi ko. Napupunta lang kasi sa mga kurakot na politiko, dagdag naman ni Irish. Habang minamaneho ko ang e-bike ay nadaan kami sa tulay. Bigla na lamang kaming may nakasalubong na 2 batang babae na nakaupo sa barandilya. Nakayuko ang mga ito. Nakasuot ng puting bestida at may belo sa ulo at hawak na mga bulaklak. Tila ba nakiabay sa kasalang 2 bata. Habang papalapit kami dito at matapat sa mga ito, pansamantala kaming huminto para kausapin ang 2 batang babae. Ikaw nang kumausap sa kanila, Irish, dahil ikaw ang malapit dyan, utos ko sa kanya. Kinausap nga ni Irish ang mga ito. O mga bata, gabi na. Bakit nandito pa kayo? Hindi ba't delikado dito sa may tulay? Hindi nagsalita ang 2. Nakayuko pa rin ang mga ito. May hinihintay ba kayo dito mga bata? Tanong niyang muli. Subalit hindi pa rin sumasagot ang mga ito. Baka naman napagalitan ng mga magulang nila kaya nandito sila ngayon. Bulong nito. Mga bata, pinagalitan ba kayo ng mga magulang ninyo? Hindi pa rin sumasagot. Ikaw na ngang kumausap, Joanne. Kanina pa akong hindi sinasagot eh. Inis na sabi pa ni Irish. Mga taga saan ba kayo mga bata? Hindi pa rin sumasagot. Gusto nyo ba na ihatid namin kayo sa inyo? Hindi pa rin sumagot. Parang hindi naman sila taga rito, Jacqueline. Palagay mo baka naliligaw sila dito sa atin. Bulong pa ni Irish. Para nga, tanungin mo nga, wika ko. Bumaling si Irish sa mga bata. Ang mga bata, naliligaw ba kayo? Tumango ito na nagsasabi na hindi pero nakayuko pa rin. O hindi naman pala eh. Bakit pala kayo nandito? Anong ginagawa nyo dito? Tumango muli ang mga ito at nagsabing wala. Gusto nyo na ihatid namin kayo sa inyo? Tanong ko naman. At umiling naman ito na nagsasabing hindi. Alam nyo ba ang uuwian nyo? Tinuro ng isang bata sa tabi ng ilog ang maraming puno na nadadaanan din nila minsan. Nagkatingin na naman kami ni Irish. Hindi ba walang bahay dyan at puro lang puno at mga makakapal na damo? Ang sabi pa ni Irish. Oo, pero baka naman bagong lipat lang sila at nabili na ang lupa dyan at nagpatayo ng bahay. Ganun? Tanungin ko nga.
Ibinaling ang tingin sa tapat niya sa dalawang bata at tahimik pa ring nakayuko. Mga bata, bagong lipat lang ba kayo dito? Umiling ang mga ito. Siyempre nagulat kaming dalawa ni Irish. Paanong sinasabi niyong diyan kayo nakatira? Wala namang bahay diyan ah. Kinakabahang sabi pa ni Irish. Paano kung ihatid na natin sila? Ang sabi ko. Paanong ihatid? Hindi daw sila diyan nakatira. Sabi agad ni Irish pagkatapos ay tumingin siyang muli sa dalawang bata. Gusto niyo bang ihatid namin kayo kung saan kayo nakatira? Hindi sumagot ang mga bata. Halina kayo. Sakay na kayo. Ihatid na namin kayo kung saan kayo nakatira. Pilit ko sa mga bata. Napatitig bigla ang dalawa sa unti-unting pag-angat ng ulo ng dalawang bata sa kanilang pagkakayuko. Nang maangat na nito ang mga ulo ay nakita namin ni Irish ang dugo ang mukha ng dalawang bata. At nanlilisig ang mga mata at tangis ng ngipin. Sinabi na nga hindi kami sasakay Malademonyong boses ng mga ito. Namukhaan ko ang dalawang bata. Sila yung mga batang nagpapakita at nagpaparamdam sa akin at sa pamilya ko. Hindi naman kami nakagalaw ni Irish sa aming nakita at nang makitang unti-unting papalapit ang mga ito sa amin ay binilisan ko na ang pagpapaandar ng e-bike. Hanggang sa makarating kami sa tapat ng bahay namin. Pero dahil sa takot at kakamadali ay bumangga kami noon sa pader sa garahe. Napasigaw naman sa pagkagulat sina Mama at Papa at Joanne nang makita nila kaming sumemplang. Samantala hindi naman gaanong grabe ang pag-impact ng pagbagsak namin sa lupa. Dahil sa sobrang takot nila ay kumaripas kami patakbo sa loob ng garahe kung nasaan sina Mama at Papa at si Joanne. Kinabukasan dahil sa maalat-chismosang characteristics ni Irish ay kumalat sa lugar namin ang nangyari sa amin at doon ko nalaman mula sa mga kapitbahay na meron palang dating nakatira sa bahay namin ang nakasagasa ng dalawang batang babae. Pero dahil sa takot na makulong o kuyugin ng taong bayan ay kinuha pala niya ang dalawang bata at doon nilibing sa lugar kung saan ngayon nakatayo ang CR namin. Nang malaman ko yun ay agad kong ikinuwento yon sa mga magulang ko at yun nga makalipas ang isang buwan. Nagpasya na kaming lumipat ng tirahan kasi napansin na naming dumadalas na ang panggugulo ng dalawang batang kaluluwa. Buti na lang sa paglipat namin sa bagong bahay ay wala na kaming naranasang kababalaghan. At hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira. Tungkol naman sa dating inuupahang bahay namin ay nabalitaan na lang namin na pinag-iba na ito ng may-ari. Para tayuan sana ng bagong bahay pero laking gulat ng mga construction workers nang makita nila ang dalawang kalansay na mga bata sa bandang CR. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang totoong istorya sa likod na nangyari sa dalawang batang yon. Pero dahil sa nangyari ay siguro naman ay matatahimik na rin ang mga ito. Papadudot, ilan ito sa mga naranasan kong kababalagan sa buhay. At ito ang shinare ko kasi ito yung may malaking impact sa akin. Sa ngayon ay okay na ako at nakamove on na kaming lahat. Masaya naman ang buhay at punong-puno ng pagmamahalan at pag-asa. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jacqueline. Maraming salamat Jacqueline sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Kadalasan sa mga nagmumulto ay yung mga taong may unfinished business. Nung sila ay namatay o di kaya ay yung mga taong pinatay at pinagkaitan ng hustisya. Mabuti na lamang at natuklasan at nahukay na yung mga labi ng dalawang bata doon sa dating bahay na tinitirhan ninyo Jacqueline. Walang nakakaalam sa mga totoong kwento ng dalawang batang babae. Pero isa lang ang sigurado. Namatay sila ng walang hustisya kaya ganoon na lamang ang pagpaparamdam nila doon sa bahay. Ang mabisang paraan para sila ay matahimik ay ipagdasal ninyo ang kanilang kaluluwa at tumingin ng tulong sa mga eksperto, maaring sa pari, paranormal, albularyo o kung saan po kayo komportableng lumapit. Pero pinakamainam po at mabisa ay ang dasal sa Panginoon at sa tulong ng pinakamalapit na simbahan sa inyong lugar. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories natin. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa mga bago naming subscribers.
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.